Mga kasama, pasensya na po sa aking kaunting maiaambag dahil talagang walang bokadora at isang linggo sa trabaho, bahay, trabaho. So, yun po, please subscribe and share sa YouTube channel ni Brian the Sax. Disclaimer. This podcast features personal experiences, opinions, and knowledge shared by the musician. All views expressed are solely their own and do not represent the views of any organizations, brands, or individuals mentioned. The content is for educational, entertainment, and informational purposes only and should not be taken as professional advice, official guidance, or as substitute for formal training. Results and experiences may vary for each person. No part of this video may be copied, reproduced, or used without prior written permission. Guys, punta tayo sa ating mga kapanaim ngayon. Saan natin siya sa pag-i-interviewhan natin. Dito sa pinag-iinsayuhan nila. Ayun, kita ko na. Dito yan sa bayan po ng Cardona. Punta ko muna tayo dito. Lampas muna tayo sa Binoona. Pasyal muna tayo. Narito po tayo ngayon sa Cardona. Mga kamotiko. Ayun. Ayun, nakita ko na. Ayun. A few moments later. Good day po mga ating kamusiko. Welcome again sa aking vlog, Brian the Sax. Don't forget to like, subscribe, pakishare na rin po sa ating mga kapwa kamusiko. And huwag pong kalimutan na i-click yung notification bell para updated po kayo sa mga videos niya upload ko. And before we proceed po, shoutout po muna tayo sa mga nag-comment last video natin. Okay? Shoutout kay Music Enthusiast. Sabi niya, first comment here, sabi niya, nice Brian the Sax, tuloy-tuloy mo sana yan. Tuloy-tuloy ito kung may mga hindi mo kawalan natin mga interview. And shoutout kay Wendell B. Nice move, sir. So, supportahan ko kayang project rising mo. Sir, count me in. Thank you, mga brother. Si Guitarist Man. Boss, thank you. Nakaka-uplift ng pagkamusiko. Sana ako rin dito sa lugar namin. Chat mo lang or PM mo sa lugar ka. Basta kaya natin yung hindi ako magtatravel ng barko, hindi ako magtatravel ng aeroplano. Ano ba, nandito ka lang naman sa Rizal. Walang problema. Chat mo lang ako. And guys, thank you mga kamusiko kasi na-appreciate yung ginagawa natin ito. And yan, proceed na po tayo. Guys, mga kamusiko, ito pong makakapanayam natin. Grabe po yung taas ng paghanga ko rito kasi hindi lang po siya masipag, hindi lang siya madiskarte. Grabe, nagpursige po siyang maitaguyod yung banda nila, yung Banda Masaya Band na naitayo noong December 10. And accredited din po ito sa munisipyo. And ang gandahan nito guys, bukod sa nagbabanda siya, empleyado rin po siya ng Rizal Provincial Government. Tama, no? Tama. Kaya siguro sa mga detalye, siya lang siguro magkwento ng mga iba pa. Kasi di ko rin alam yung mga ibang background doon. Kasi haba na isama namin. Siya na magkwento ng kanyang mga experience. Kaya mga musiko, masasabi ko po na isa ito sa haligi ng musika dito sa bayan ng Cardona, Rizal. Kaya guys, it's an honor and privilege na makapanayam natin ng isa sa hinahangaan ko, Manuel Esguerra. Salamat. Ayun, dati ka naman sa mga viewers natin. Hello po, Manuel Esguerra po, taga Cardona. Isa po ako sa sumusuporta sa pagko-content ni Project Rising. Project Rising, Brian the Sax.
Yan, thank you po. Bro, wala tawagin ng mimik kasi mimik yung mas sanay akong tawagin siya. Yan ang bansag sa akin. Oo, medyo matagal-tagal na rin kami magkasama. Kaya lang, syempre, minsan busy. Kaya ang tagal din namin hindi nagkikita. Yes. Eh, ang kagandahan nito, actually, halos lahat po ng angka nito, mga musikera po, angka ng Esguerra. And, bro, kahit naman mga experience mo sa mga nangyari sa'yo, bakit mo naisipay tayo yung Banda Masayaban? Naranasan mo lang ba? Okay. Simulan natin dun sa pagsama-sama ko sa ibang banda. Meron kasing sinasamahang banda na parang hindi siya makatao. Bakit ko naisipan magtayo ng banda? Dahil hindi nga siya kasi makatao. Hindi siya, dahil parang kumukompronta lang siya ng tao, binubuo lang kami as a band. Tapos, bibigyan ka lang ng parang pangpalamig lang, maliit lang. Tapos siya yung malaki ang kita, samantalang walang pagpapahalaga sa'yo. One time nga, nawalan ako ng 1 linggo kong parte, tugtog. Nag-CR lang ako, naiwan ko yung wallet ko sa banyo. Hindi natin masasabi kung saan napunta. Hindi man lang ako binigyan ng pamasahe pa uwi. Doon ko masasabi na bakit ko in-insist na magkaroon ng hindi naman sadya, hindi sinadyang itayo ito. Oo, kasi minsan, sa totoo lang, bang hirap po magtayo ng banda. Kasi marami kang dapat isalang-alang yan, yung mga tulad niya, yung mga legalities, kung sino yung magtuturo, mga instrumento, kaya, di ba, bigat yung ginawa niya para magtayo ng banda eh. Dahil nga doon, kaya nga naisipan ko rin na gusto ko, hindi lang basta sumasama sila sa akin. Pag nga nag-year end, nagbibigay ako sa kanila ng yung mga nakakasalamuha ko sa Banda Masaya. Bibigay ako ng kaunting bigas, lata. So yun, isa yun sa hindi ko malilimutan. Meron pang isa na nasama ako sa isang banda sa isla, nangaroling kami sa isla. Dahil wala nang biyahe ng paggabi, natulog kami ron sa isang kakilala namin na musician din. 4:00 daw, may biyahe na. Di tumunog yung busina ng bangka. Sakay kami. Di sa sobrang puyat pa, pagod pa, natulog ulit kami kasi maaga pa yun, 4:00. Paggising namin, wala kaming kamalay-malay. Nakakatawa nga eh. Paggising namin, nasa Calamba, Laguna na kami. Nasa isla kayo? Napunta kami sa Laguna. Ang kinita lang namin ron, actually 50 pesos ang partihan. Maliit na yun, napakaliit. Pinili namin yung dollar dahil dollar nga eh. Ibabayad namin, one way pa lang yun. So ang ginawa nung may-ari ng bangka, hindi na kami siningil. Yung pera naming hawak, pamasahin na lang pa uwi. Grabe namang experience yun. Grabe. Ang isa pa, ang hindi ko malilimutan, nasuksok ako sa Malabon. Tumugtog kami sa Caloocan. Alam mo yung hindi mo ine-expect na may nagagalit pala sa'yo dahil akala nung babae na nanonood sa banda, binabastos ko. Gumaganong kasi ako. Hindi niya alam, sa isang trumpet player, bago mo ilapat ang mouthpiece mo sa labi mo, kailangan mo basahin yan. Tama. Para madaling i-adjust kung saan yung pinakang puwersa mo. 2 beses ko daw ginawa yun. Binastos ko yung asawa niya. Nakashades ako, hindi ko naman alam. Hindi niya alam kung na hindi ako sa kanya nakatingin. Eto na, hinahabol ako. Hinahabol ako ng saksak. Biruin mo yung experience na yun. Iba't ibang klase ng experience ang ma-experience mo sa pagbabanda. Tapos, sana naman makatulong ito para maging mataas ang tingin sa atin. Hindi porke banda ka lang, ay hindi ka na pahalaga. Hinabol ba naman ako ng saksak? Samantalang kami nagbibigay ng kasiyahan sa kapiyastahan nila. Hindi kami taga roon. Kami pa ba yung mga argabyado ng mga taga roon? May kalalagyan kami. So talagang hindi ko malilimutan yung experience na yun. Ayaw nga niyang iharap yung babae na
Baka nga, sabi nga ng mga kasamahan ko, baka nga mas maganda pa ang girlfriend ng niyang hinahabol ninyo kaysa rin sa asawa mo. Galit na galit sila. Hindi naman ako pinabayaan. Ayun, doon ko na experience talagang mahirap Kaya magbanda. minsan marami ka talaga ma-experience, no? Oo. Lalo na yung iba, minsan sabi banda lang yan, pero hindi nila na ano yung mga nagagawa natin sa kanila. Oo. Kaya, Totoo yun. oo, totoo yun. Kung wala tayong piyestahan, wala Hindi na tayong lang, nagagawa natin libing, babasaya. oo, Tama. wala tayong birthday na tutugtugan. Hindi nila alam pati eh. Ganun-ganun ka eh. Ito, tapos to ng... saan ka nag... saan ka Your University of Rizal System, Ano tapos mo, bro? Bachelor of Science in Information Management. Di ba? Tapos 4-year di, course. tapos di rin nila alam na empleyado ka ng government. Di ba? Minsan, yun ang hindi alam ng mga ibang tao na porque tumutugtog ka sa... Yes, sa patay, yung baga sa likod mo, ano yung meron ka. Oo, Di ba? tama. Matanong ko lang, bro. Ito, tanong ko. Para mimik. Ano ang pinakamahirap mag-manage? Pinakamahirap i-manage? Paperwork ba sa opisina or mga tao sa banda? Ang paperworks kasi sa opisina, random lang yan. Paulit-ulit mong ginagawa. Kailangan mong i-segregate lang yung... Paghiwa-hiwalayin, kailangan mong ilagay ilagay sa tamang lugar yung madali mong makita. Pero sa pagbabanda, pagmamanage ng banda, mahirap mag-manage ng banda. Dahil nga, iba't iba ang ugali ng musician. Yes, tama. Oo. Hindi pare-pareho. Iba yung environment sa opisina. Iba yung environment Mismo, sa opisina, yung surrounding. may toxic. Tama. Matotoxic ka talaga. Lalo't merong mape-personal ka, Yes, mahirap tama. sa opisina. Hindi ka sisinuhin sa opisina. Pero ayun nga ang hindi alam sa trabaho ko. Sa labas, sa banda, medyo iba akong tao. Hindi basta-basta, kumbaga. Yes, so, Hindi ko pinagmamalaki yun. Sa totoo nga niyan, yung mga bata, mga musician, kailangan mo pakisamahan. Dahil bakit? Pag hindi mo yan tinrato ng tama, yes, tama. hindi ka na niyan babalikan. Kaya, Hindi ka ituturing na kaibigan, na pwedeng sandalan, yes. asahan sa mga panahon na wala silang kita or para makasama sa makasuksok, kumbaga parang ganun. Kaya mahalaga rin talaga minsan na leadership sa banda eh. Totoo yun. Kasi nag-i-influence ka dyan ng ano eh. Lalo yung mga batang murang edad na bata. Siyempre yung kung ano yung nakikita nila sa puno. Kailangan maging role model ka. Ito, proceed naman tayo sa susunod yung question. Para mimik. Nakatulong ba sa'yo ang pagiging government employee para sa banda? Like example, yung mga connection sa mga events, mga ganun. Nako, tingnan mo, kinikilabutan ako kasi hindi ko yan makakalimutan. Year 2017, 7th year anniversary ng Banda Masaya. December 9, 10, 20, hindi ko ma-recall kung basta 2017. Ang mga inaasahan kong magpa-participate sa concert namin, concert anniversary, yung mga kumpare ko, mga taga Binangonan, Yes. Angono, dito rin sa Cadona. Kasi hindi kami yung solidong banda. Yes. Pinakabata kami, pinakaunti ang member namin. So, umaasa ako sa mga kaibigan. Yes, yes. Dumaan ang November 23 dahil magpipiesta sa Angono. Hindi kami magkaroon ng chance magka-ensayo dahil simula October, September nag-ensayo na mga taga-Angono, Parehadora, mga concert, mga ngayon, malapit na eh. November 23, lumagpas na rin ang piyesta. Hindi pa rin kami sinisipot ng mga mag-ensayo. Naisipan kong sumulat sa mahal nating gobernador way back 2017, Gov. Nini Inares. Gumawa ko ng sulat. Ang sabi ko,
baka pwede po akong humingi ng tulong sa RPB Band, Rizal Provincial Band, na tulungan kami sa concert Wait anniversary. lang, buti naisipan mo yung gumawa ng sulat na gano'n. Baga, Oo. ano yung pumasok sa utak mo, buti naisipan mong gawin yun. Actually, sumalangit nawa si Maestro Jogis. Si Sir. Si Sir ang total ayaw kang pagbigyan ng mga members na paisa-isa. Dahil hindi sila makasagot basta-basta at may mga engagement ang RPB, sulatan mo si Gob. Si Maestro Chogis ang nag-advise sa akin na sulatan ko. Sumulat ako kay Gob 2 weeks before. 1 linggo pa lang pirmado ng request ko. Nung sabihin sa akin ni Maestro Chogis, pirmado na ni Gob, tumakbo ako sa loob ng CR. Umiyak talaga ako. Lord, thank you po. Talagang hindi ko mapitan sarili ko. Ngayon, pipiitin ko muna. Talagang maiiyak ako sa nangyari noon. Kasi Isang pirma lang ni Gob. Kalahati ng RPB ang naisalpak. Actually, nag-ensayo nga lang. Nag-ensayo kami as a group. Pero dahil RPB ang aming ihahalo, yung maestro namin at saka ako, naka-ensayo kami sa RPB para ensayuhin ng RPB, para ensayuhin yung maestro. Kasi ensayado ang RPB. Naalala ko yun. Naalala mo ba yun? Kasama ka dun. So yun, laking pasalamat ko. Iba talaga pag mayroon kang knowledge. Pinakamahirap sa lahat yung wala kang knowledge. Salamat din tayo kay Sir Jogis. Oo, kay sumalangit naman si Sir Chogis. Napakalaking tulong ang naibigay niya sa akin nung time na yun. Kung nabubuhay lang yun, baka isa siya sa susupport kay Brian the Sax. Diba? Ayun, so, ayun lang, pinaka hindi ko malilimutan talaga. Siguro, sunod na tayo sa sunod na tanong. Paano mo, ito, may mga times ba na nag-conflict ang schedule mo sa Kapitolyo? Lalo na kung may mga biglaang tugtog sa banda or biglaang event naman sa Kapitolyo. Oo. Actually, yung conflict, nagko-conflict dahil nasasabay. Pero pwede namang mamili. Kasi laking pasalamat ko, year 2020, na-casual ako. Entitled na ako sa leave. Yes, Leave, force leave, special leave, ganyan. So yun, pwede akong mag-leave para magampanan ko yung pagiging leader ko sa banda. Lalo na special engagement ng banda. Kasi ako ang namumuno. Sa akin rin sila nakipag-contract. Ako rin ang pumirma. So hindi ako pwede mawala. So all I have to do, mag-leave sa office. Hindi naman magko-conflict yun sa event ng sa office. treasury office ka, tama ba? Treasury Department. Ayan, marami na rin tayong ginawang pag-leave para lang sa engagement. Hindi ko kasi pwedeng iwan ng banda. Yes. Dahil ako ang nagtatag, ako ang tagapagtaguyod, ako pa rin ang mag-aasikaso. Napakahirap, mahirap talaga. Okay, iba pa rin talaga yung naroon yung puno eh. Oo, siyempre. Kasi Yung haligi. maraming times na sige, tatanggap ako ng tugtog. Hindi ako pwede mag-leave. Tutugtog sila. Disaster. Tama. Napupulaan ng banda. May ganito, may ganyan. May side comments. Yes. Pero pagkasama ako, walang ganun. Hindi kami malakas na banda. Hindi kami magaling. Pero pag nandun ako, yung attitude, yung discipline, nandun. Hindi pa tinitingnan pa rin yun. Oo. Nire-respeto ka ng mga tao. Yun. So, yun. Ito. Paano mo binabalanse yung 8 to 5 na pasok mo sa Kapitolyo? Lalo na natapat ng, natapat ng importanteng event sa Kapitolyo or importanteng may kailangan gawin sa office. Paano mo binabalanse yung mga ganun? Sa office naman, hindi naman masyadong
mahigpit sa documentation. Yun lang isang maganda doon. Saka yung engagement ng banda, siyempre hindi ka pwedeng mag-leave basta-basta. Oh. Dahil 5 days before Tama. kailangan mong i-file yun. So, ang ginagawa ko, nag-half day ako. Basta kailangan kong Mag-sacrifice din, mag-sacrifice. no? Sakripisyo, pero alam mo sa totoo lang, pag nag-sacrifice ako, sakripisyo rin ang budget namin sa family. Dahil Oo. hindi nabubuo yung sahod sahod, ko. oo. Di ba? Kasi syempre, kasama yun. Most of the time, pag tumugtog naman ako, lalo't bayani, hanggat maaari yung members ko, may pamulsa, Yes. kahit wala ako. Minsan nga, nagugulat na lang ako, wala na pala natira sa akin. Naglabas ako ng 200 na pamasahe papunta roon sa pupuntahan namin. Bumalik sa akin 200, yung pala, wala pala akong napunta sa akin. Bumalik lang yung nilabas kong pamasahe. Okay lang sa akin yun. Ang mahalaga, yung mga kasama ko, may nauwing pamulsa. Tama, oo. Kasi yung 50 pesos, 1 kilong bigas na yun. Tama. Malaking bagay na yun sa mga high school student Oo. na lalo yung mga wala sa school, nakasama ko sa tugtog, nagkakaroon, hindi na sila humihingi sa magulang nila. Ina-advise ko pa nga, bigyan niyo ang magulang ninyo kasi hindi yung hingi lang kayo ng hingi. Magbigay kayo sa magulang Tama, ninyo. oo. Tama yun. Ayun ang tinuturo ko sa kanila. Kaya, talagang sakripisyo talaga sa banda. Hindi ka nagkakameron, papalabas. Ayun, ang masasabi ko. Yun. Iba Grabe. talaga ang mga sakripisyo sa mga namumuno ng banda, eh, no? Basta-basta. Pero ang gandahan naman doon, yung minsan mahalaga din yung respeto na natatanggap din natin. Kasi minsan, siyempre, hindi naman bulag ang ating Diyos, yung pagkakataon ay binabalik naman sa atin yun. Gaya ng nabanggit mo na accredited kami sa munisipyo. Isang part ron, nung humaharap kami sa hearing, nagpapa-accredit kami kasi hindi ka pwedeng ma-accredit sa local government nang wala kang SEC registration. Tama. So, nakapagpondo kami, nakaipon kami, gumastos kami ng almost more or less 10,000 para sa pagpapadocument sa SEC. So, nagpa-accredit kami. Alam mo, hiling sa amin ng ng presiding officer, ng vice mayor, mga konsehal. Baka naman pag may lalapit sa inyo na gustong magpatugtog at walang-wala, ang hiling naman namin sa inyo, bigyan niyo ng discount. Hindi mo nakakatulong pa. Di ba? Kung minsan, hinihingan ka ng requirement sa local government na wala ka naman natatanggap. Pero, hindi alam ng local government na ang mas malaki ang ibinabalik bilang non-government organization, mas malaki ang binabalik namin. Akala na nila kami ay isang pipitsuging banda lang. Pero sa isang taon, sa tingin mo, ilan ang lumalapit sa aming client na 2,000 each? Hindi naman pwedeng isang beses, isang tao lang yun. Sabi ko nga sa iyo, Sir Brian, 365 days ang isang taon. Wag na nating sa kalahati na lang. O sabihin natin na 20% na lang nun. 2,000 each client. Magkano yung binibigay mo sa community? Sa isang taon, malaki na yun. Malaki yun. Malaki na yun. Kaya sabi ko nga, hindi kami pangkaraniwang non-government organization, NGOs. Ayan, malaki ang aming ambag sa community, lalo na sa bayan ng Cardona. Kaya talagang ang banda na malaking tulong din talaga yun sa pamayanan, Oo, Minsan malaking lang, tulong. iba, medyo tingin. Dito lang sa ensayuhan namin. Dito lang sa ensayuhan namin, may dumaang prosesyon. Oo. Nakita ko, nagre-rehearsal. May dumaang prosesyon. Simula doon sa Cereales, tumugtog kami rito. Kahit narito lang kami, hindi namin maihatid sa pupuntahan. Natapat lang kasi na nagpapakas Nag-iensayo kami, dumaan yung prosesyon. Pagdaan ng Cereales, nag-procession march kami. Habang dumadaan sila. Tinugtugan nyo Tinugtugan namin sila habang sila'y dumadaan. Kumbaga, yung mga ganong maliit na bagay, nakikita ng tao. Yes. Masisimpatsahan ka. May simpatsya kahit papaano.
So ayun, na talagang marami. Hindi kasi ang isang session sa atin oo. sa mahabang Kulang, kwentuhan. Kulang talaga. Experience pa lang, wala rin. Oo, Di ba? totoo yun. Kaya grabe talaga guys, alam nyo. Kaya ang musiko, masarap na mahirap. Tama. Pero pag naman na-appreciate mo, may enjoy mo yung buhay. Kaya, ayun, fast talk tayo, Sige. fast talk. Ready? Ayan. Government employee o banda? Same. Wala akong pipiliin. Kasi, basta, same. Same. Oo. Natutunan mo bilang government employee na ni-apply mo sa banda? Organize. Pagiging Kailangan organized. maging organisado ka. Favorite solo ng trumpet? Favorite solo sa trumpet? Favorite solo, talagang gandang-ganda ako dun sa Feel So Good. Yun. Feels so good. Talagang pipil mo yun. Feel mo talaga. Yun. Oo. Sabihin. Pag nabigyan ka ng pagkakataon. Pag ako nabigyan, wala, hindi Pag ako nabigyan ng napanood break ko. pero sana mabigyan ng break. Na magawa ko yun. Marinig ka ng mga pag napanood ko. Isa sa pangarap ko yun. Yun. Brand ng trumpet na gustong-gusto mo talagang magamit. Alam mo, isa sa pinaka magandang brand ng trumpet na narinig ko sa tsuhin ko. Yung legit, yung talagang authenticated. 120,000. Vincent Bach Stradivarius. Yun. Ayun ang isa sa pinakamaganda kasi. Siguro last na question na to. Para sa mga kamusiko natin na nagbabanda rin, na example, sa government din, or may mga passion sa music, ano yung mga mensahe mo sa kanila? Ang message, maikling message, siguro, tuloy lang, kasi makakatulong tayo sa community. Yes. Makakatulong tayo sa kapwa natin musicians. Yes. Ang gusto ko lang iparating sa mga kapwa natin musicians, i-share natin yung knowledge natin, na mga alam natin. Dahil yan, na-acquire natin ang hindi natin binayar. Yes, tama. So, supposed to be, kailangan i-pass it forward nang wala ring hihinging kapalit. Yes. Yun ang pinakang the best na maitutulong natin sa community, lalo na sa mga musicians. Yun. Dahil dyan, pinagbigyan tayo ng ating kaibigan na magbigay ng oras at panahon, may konti tayong gift. Yan. Ito. Wow. Ayun, konting gift lang ito. Hindi masyadong mahal, pero makaka-appreciate naman. Okay. Ayun. Ito po, yun, saka ballpen. Gano ito, maglilikha ito ng at least 2 to 3 piece para mailipat yung mga nasa PDF. Salamat po. Ayun. Salamat. And dahil dyan, maraming salamat. Thank you very much. Mick. Baka may gusto kong yung promote. Example, banda nyo, or shoutout. Sa promotion, siguro open naman po kami. Hindi naman, tama lang. Pwede nyo kaming i-invite. Page, baka may page kayo. Banda Masaya. Banda Masaya page. Ang akin po may bahay ang nagmamaniobra na Banda Masaya. Si Maring Erika. Si Erika. Tulungan lang, tingnan nyo na rin po. At baka sakaling ma-invite nyo kami. Yan po. Siguro Yeah, ilagay ko din sa comment section para makita nyo rin yung page niya. Okay. Diba? And siguro dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat ulit. Parang Nick, Yes, thank you. Manuelas Guerra. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga kamosiko, sa ating mga viewers at sa mga susuporta pa. Again, this is Brian the Sax na nagsasabi na kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo ramdam na ginagawa ka. Thank you and God bless.